walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Nagsasingil sa MRT at LRT, may go signal na ng Malacanang. Balak daw ipantay sa pamasahe sa aircon na bus. Philippine National Railways, humihirit na rin ang dagdag pasahe. Dating Vice President Jovisto Ginggona, pangungunahan ang paghahay ng mosyon para suportahan ang apela ni Lauro Visconde sa naging desisyon sa kaso ng Visconde Massacre. Babaeng ginahasa umano ng isang pulis Maynila. Nagkwento tungkol sa kanyang sinapit. Kanyang mister, abot-abot ang galit. Kinuha niya na yung pera, binaboy pa niya. Exclusive, kasambahay na minamaltrato umano ng kanyang mga amo. Nagsampa na ng patong-patong na kaso. Mga residente malapit sa kabundukan sa St. Bernard, Southern Leyte, inilikas dahil sa banta ng landslide dahil sa patuloy na pagulan. Batang dinukot umano at ginamit sa pamamalimos na ibalik sa kanyang magulang. Exclusive, 3 taong gulang na bata patay matapos bumaon sa ulo ang stick ng kwiton nung pagsalubong sa bagong taon. Beauty queens na sina Venus Ra at Krista Kleiner magtatapatan daw sa Biritan. At Solen Yusak, naging close na raw sa Glee star na si Mark Salling na nakasama niya sa Boracay. Wala bang dapat ikaselo si Richard Gutierrez? Mula sa GMA Network Center, narito Si Mel Bianco, Mike Enriquez. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, bagong taon, bagong pahirap sa publiko. Tataas na nga ang pasahe sa taxi, sa MRT at sa LRT. Nakaamba pa ang dagdag singil sa bus at sa jeep. Eto pa mga kapuso, meron pa, inihirit na rin ang pagtaas ng pasahe maging sa mga tren ng Philippine National Railways. Mula sa lungsod ng Maynila, nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan. Mel, Mike, sa gitna na ng sunod-sunod na pagtataas ng toll, ang nakaambang pagtaas ng pasahe sa taxi at ang petisyong dagdag pasahe sa mga bus at jeep, dito sa mga tren ng PNR, pananatilihin daw nilang pangmasa ang pamasahe nila. 50 minuto lang ang biyahe mula sa Tutuban hanggang Alabang Station ng Philippine National Railways o PNR. Kaya naman laging puno ang bawat isa sa 40 biyahe nila sa buong maghapon. Isa pang habol ng mga pasahero, ang abot kayang pamasahe raw dito mula Tutuban hanggang EDSA Magallanes halimbawa, 10 pesos lang ang bayad. 15 pesos naman kung hanggang FTI at Bikutan at 20 hanggang Alabang. Komportable naman ako pag tsaka mura. Okay po rito, mabilis pong biyahe, tsaka mura po yung pamasahe. Komportable, iwas traffic at higit sa lahat, mura. Sa inaasahang pagtaas ng pamasahe sa MRT at LRT at gayon din sa mga bus at taxi, inaasahang dadagsain naman ang mga tren ng PNR. Sa kasalukuyan, 40,000 pasahero ang sumasakay sa PNR commuter trains mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. At sa susunod na buwan, magdaratingan na raw ang may 73 bagon ng tren, donasyon mula sa Japan. Dahil dito madodoble o abot na sa 80,000 ang maseserbisyohan ng mga tren ng PNR. Ang pamasahe naman kaya? May mga policy questions tungkol sa paano yung mga pagbaboy ng mga capital cost, no? Yung mga dati pa. Pero, yun. At sa tingin ko, hindi naman madidesisyonan dyan, no? In the next 3 months. So, right now kasi, namimit namin ang mga direct operating expenses namin. Kumbaga, break-even kami ngayon. Huwag na pong tumaas. Kasi yung lahat tumataas na. Pero paano nga po kung magtataas? Konti lang. Ayon sa isang opisyal ng PNR, may proposal sa kanilang board para sa pagtataas ng pasahe. 1 peso and 60 centavos per kilometer mula sa 72 centavos per kilometer para sa aircon, habang 1 peso and 30 centavos per kilometer mula sa 68 centavos per kilometer naman para sa non-aircon. Pero paglilinaw ng PNR, kailangan pa itong aprobahan ng kanilang board at wala pang linaw hanggang ngayon. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang DOTC tungkol dito pero hindi sila sumasagot sa aming mga tawag.
madaling makita na malaki pa ang igaganda ng serbisyo ng PNR. Ang mga warning system sa mga crossing, mano-mano pa rin at isa ito sa mga itinuturong dahilan sa mga kinasangkutang sakuna ng mga tren ng PNR. Ang seguridad at kaligtasan ng railway system ang isa raw sa mga tututukan ng PNR sa inaasahang pagdagsa ng mas maraming mga pasahero. Po yung fencing natin ay makakabigay talaga ng solusyon. No? At least ng malaking solusyon, no? Sa pag-iiwas ng mga aksidente. Mike, nataon sa mga oras na ito sa pag-ere natin sa 24 oras, ang rush hours naman dito sa Espanya Station ng PNR. Alas 7, Mike, ang last trip mula dito hanggang sa Alabang Station at 8:30 naman ang last trip papunta sa Tutuban Station. Mike. Ayan, kitang-kita natin. Marami-rami rin na mga sumasakay sa mga tren ng PNR. Maraming salamat, Ivan Mayrina. At mismong Malacanang na ang nagsabi na tuloy na ang pagtaas ng pasahe sa MRT at LRT. Hindi pa diretsa ang sinabi ko magkano, pero hindi raw yan malalayo sa pasahe sa mga air condition na mga bus. Nakatutok si Steve Dailisan, live mula sa Lungsod ng Pasay. Steve. May kaabot sa daang-daang libong mga kababayan natin yung regular na sumasakay dito sa MRT at maging sa LRT. Sila yung pawang mga manggagawa at mga estudyante na nagtitiis sa mahabang pila pagkuha pa lamang ng tiket at sa siksika naman pagkasakay sa loob ng tren, makarating lang sa paroroonan ng mabilis at sa murang halaga. Kaya naman kahit hindi pa ipinatutupad, ngayon pa lang, Mike, marami na sa kanila yung umaalma matapos ngang bigyan ng go signal ng Malacanang yung pagtataas sa pasahe sa LRT at dito sa MRT. May basbas na mula kay Pangulong Aquino ang pamunuan ng LRT at MRT para magtaas ng pasahe na posibleng ipatupad sa unang bahagi ng taong ito. Ito ang naging resulta ng pulong ng economic managers kahapon na pawang mga miyembro rin ng LRTA at MRTA board. Bagamat wala pang katiyakan kung gaano kalaki ang itataas, hindi naman daw ito malalayo sa pasahe sa aircon bus. Ang minumungkahi lang naman itapat natin sa sinisigil ng bus na air condition na kung tutusin pag sumakay ka sa MRT, mas mabilis ang biyahe kaysa doon sa bus. Pero mas mababa ang halaga. Sa ngayon, nasa 10 hanggang 15 pesos ang pasahe rito sa MRT, 12 hanggang 17 pesos naman sa LRT. Mas mababa na nga raw ito kung tutusin sa dapat na ibinabayad ng commuter na hanggang 60 pesos para sa end-to-end station. Malaki raw nawawala sa gobyerno dahil sa subsidy na pupunta sa pasahe sa LRT at MRT na mga taga Metro Manila lang ang nakikinabang, pero buong bansa naman ang pumapasan. Sila nagbabayad doon sa diferensya no maiabot mo man lang yung operating at saka maintenance cost. Sila nagbabayad na wala naman sila kapakilaban ng servisyo. Hindi naman yata parehas yun. Bukod sa LRT at MRT, may nakaambaring pagtataas ng flag down rate ng taxi na sasabayan pa ng pagsisimula ng pagdinig ng LTFRB sa petisyong ibalik sa 750 ang minimum fare sa jeep. At kahapon naghain na ng petisyon ng provincial buses para sa dagdag pasahe. Paliwanag ni Pangulong Aquino, hindi naman daw sabay-sabay ang pagtataas ng pasahe sa hanay ng transportasyon. Matagal na nga raw hinahanapan ng solusyon ang problema sa LRT at MRT. Sa huli, ang publiko rin naman daw makikinabang sa mas maayos na serbisyo ng mga tren. Di naman katanggap-tanggap sa mga suki ng LRT at MRT ang anumang dagdag pasahe, lalo't dito na lang sila umaasa ng mabilis at murang paraan ng transportasyon. Dadagdag na naman hindi naman tumataas ang sahod, ng totoo. Iba, hindi naman lahat tumataas Magbubus na lang ako. Hindi na lang ako mag-MRT. Paano yun, traffic? Maagahan ko na lang. May mga commuter naman na nagsabing payag sila sa dagdag pasahe basta't di na nila mararanasan ang matinding siksikan at paminsan-minsang pagtirik ng tren. Okay lang kung basta sa atin mapupunta, dapat may makita tayong improvement. Hindi na magsiksikan yung mga pasahero at madagdagan ng tren. Yun lang. Mike, sa January 11, itinakda yung pulong ng LRTA board. Dito magkakaalam-alam kung magkano eksakto yung itataas sa pasahe sa LRT. Wala pang pasabi yung MRTA board kung kailan sila magpupulong. Pero kung ano't ano man daw yung maging resulta nito, pairali na lamang yung lumang kasabihan na kung maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Balik sa'yo, Mike. Maraming salamat, Steve Dailisan. Mismong si dating Vice Presidente Chofisto Ginggona ang mangunguna bukas sa paghahain ng motion for intervention sa Korte Suprema kaugnay sa Visconde Massacre case. Hihilingin nilang dinggin ang kataas-taasang hukuman ang motion noon ni Lauro Visconde na baliktarin ang desisyong iabsuelto sa kaso sina Hubert Webb. Nakatutok si Susan Enriquez. Sa kabila ng
Iniharap na motion ng kampo ni Hubert Webb para alisin sa record ang motion for reconsideration na inihain ni Lauro Vizconde sa Korte Suprema. Walang makakapigil sa kampo ni Vizconde sa paghahanap ng hustisya sa malagim na sinapit ng kanya mag-iina. Bukas, maghahain ng motion for intervention ang ilang taong naniniwalang dapat busisiin muli ang Vizconde massacre case. Ayon kay Vizconde, si dating Vice President Teofisto Ginggona ang mangunguna sa ihaharap ng motion for intervention. She doesn't also believe in the ruling the Supreme Court. That's why he wants also to call the attention of our justices from the Supreme Court, at least also to take a second look. They are believing that they should stood up and intervene in the highest interest of justice. The appellate courts should really look at if there is newly discovered evidence, if there are violations against the law. Bukod kay Ginggona, ilang individual ang sumusuporta rin sa motion for intervention, kabilang na sina Father Robert Reyes at BACC. Ngayong araw, ang kampo ni Webb ang naghain ng motion sa Korte Suprema. Bukod sa motion to strike out, gusto rin ng kampo ni Webb na maglabas ng show cause order laban kay Acosta at sa 10 iba pang abogado ng PAW na pumirma sa motion for reconsideration. Nais din ng mga Webb na malaman kung bakit hindi dapat makontempt ang mga PAW lawyer sa ginawang pag-file ng motion for reconsideration, gayong alam daw nilang hindi ito saklaw ng kanilang tungkulin. Pero paliwanag ni Acosta, sakop ng kanilang trabaho ang ginawang pagtulong kay Vizconde dahil ang kaso raw nito ay maituturing na special o urgent case. This is the principal law office of the government. At ang PAW po ay may mandato po sa special appeal cases. Kaya MR po yung kanya. Patuloy ang re-investigation ng NBI at DOJ sa kaso. Isa-isa raw na nakakausap na ni De Lima ang mga informant at mga posibleng testigo. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras.